Magandang araw mga katiits, isang panibagong video na naman mga katiits ang ating gagawin ngayon. Ito ay pinasa lamang ng ating katiits at nagpapabasa siya sa kanyang mga marka sa site. Kung inyong nakita, ito ay napakagandang mga markings ito. Ito ay mga legit na marka mga katiits. So bago yan, panoorin muna natin yung video na kanyang pinasa sa akin. So yun mga katiits, so napanood niyo yung video, ang bato na to ay sobrang laki ang bato na to. Para ring bahay, no. Yung laki ng bato na to. So may mga nakikita akong marka ito mga katiits. So ito, isa itong dahon. So simulan natin dito sa umpisa mga katiits. Yan. Balikan natin dito. So ito yung unang nakita ko mga katiits. So na ba yun? So ito dahon talaga ito mga katiits, no. Saka ito yung parang gold bar na ayan. Malayo yung pagkakuha pero merong klaro dito. Pero ito yung una natin tatalakayin ito. Tanong kasi ni katiits sa akin, kung ano daw ibig sabihin ng mga markang ito. Klarong-klaro naman yung mga marka. Ayan o, isa yung dahon. So sabi ni katiits nga pala, sa baba nito, itong bato na to ay merong sapa. So meron na daw nakakuha ng giveaway doon. Sabi niya parang kabayo nga yung nakuha na binasag, may laman pala sa ilalim. So simula sa sapa sa baba, ito ay nasa 300 meters, yun ang sabi niya. Itong marka na to nasa itaas ito. At sa itaas pa talaga nito ay lumang daanan daw. At saka merong old tree na tugas at saka lumboy. So, yung dahon na yun mga katiits, ibig sabihin yan ay yung nakikita nyo yung guhit niya na meron siyang pahaba sa itaas. At saka ang sabi ni katiits ay meron niyang guhit sa gitna. Hindi ko makita kasi parang hindi makikita dito sa sa video niya yan. Sa loob ng dahon na yan ay meron daw yang merong dalawang guhit magkabilaan na parang arrow din pabaliktad. So yun nga ang sabi ko, ito ay reverse ito. Hindi ito nakaturo sa baba, kundi na sa likod ng bato o sa gilid ng bato yung tinuturo nito mga katiits. So pabaliktad siya. Yun ang sinabi ko ni katiits. At saka yung pangalawa ay ito. Ayan ang arrow na pababa yan. So ang tinuturo niyan ay doon sa pababa, doon sa doon sa sapa. Pero dito tayo makapokus mga katids. Itong dahon na to, bakit siya minarka dyan?
Bakit minarkahan ng dahon ang bato na yan? Ito ang option ko na sinabi ni Katiits, baka merong old tree dyan sa taas. Sabi niya meron daw tugas at saka lumboy. So kaya inukit yung dahon na yan dyan, dahil ibig sabihin yan ay lumang puno. So yung puno lang naman talaga ang merong mga dahon, mga Katiits. So yan ay ang ibig sabihin yan, kaya yan minarka sa bato, dahil kapag nawala yung puno ay nagiiwan siya ng marka sa bato na nagsasabi na may punong kahoy na luma, no? So confirm naman talaga, hindi ko alam na meron, pero nung tinanong ko na si Katiits, meron palang tugas at saka lumboy. At saka yung tugas ay wala na, pinutol na. Yung lumboy ay hanggang ngayon nandyan pa, na lumang-luma na. So yun mga Katiits, no, yun ang una kong sinabi sa kanya. Pero nung nakita ko itong marka na to, itong pangalawa yan, malayo siya. Ayan, dito ako na ayan, para talaga siyang gold bars, mga Katiits. Meron siyang isang picture na pinasa sa akin. Ito, kung nakikita nyo, ay meron siyang pitong guhit na parang pahaba na mga gold bars yung purmano. Yan ay guhit lamang, pero nagpapahiwatig siya ng item, mga Katiits. So itong pito na guhit na to, parang gold bars, ay pasok pa rin siya sa giveaway, kasi hanggang 10 hanggang 10 yung giveaway, no, pinaka-limit nila. Pero marami nang naka-recover ng mas marami pa dyan, pero maliliit lang. So marami na naka-recover. Siguro yun ay yung mga tinatawag lang quick deposit ba, na kahit marami, dahil wala ng panahon sa pagbaon, kaya minadalian na lang. So meron silang nakukuhang mga quick depo na malalaki, marami ang laman. So ito mga Katiits, talagang planado itong pagkalagay na to. So meron silang nilagay. So kung nakikita nyo yung parang triangle sa gilid niya, yan ay pointer niya kung saan talaga yan nakalagay. So yung dahon kanina, balikan natin yung dahon kanina. Ayan, yung pointer niya na parang meron pa siyang sa itaas, guhit na sumubra, ay nagtugma silang dalawa. Merong picture dyan na magkadikit sila. Papakita natin yung picture niyan. Ayan, ito. So yan mga Katiits, no, yan yung forma talaga niya. So yan ang pointer, pareho silang tinuturo, pareho silang may tinuturo. So kung saan mag-aabot yung nila, mga dulo nila, nandyan yung eksaktong dig site. So ngayon mga Katiits, meron ako pang isang nakita dito na marka, kung saan talaga yung item na sinasabi. Ito ayan yung dahon, no. Meron pa kasing talagang picture na mas malapit dyan. Ayan, ayan. So ayan yun. Ito hindi masyadong maklaro yung pitong gold bars na sinasabi. Pero nung binigay niya sa akin, yung pinakita ko sa inyo kanina, yun yung klaro talaga, kasi nalinisan na nila. Ayan. Meron pang isang marka dito Nasaan na ba yan? Ito mga Katiits. Yan. Nung nakita ko ito mga Katiits, yung marka na yan, ayan, pakita natin. So ganito yan mga Katiits ang ibig sabihin. So isa lang din ang direction nito. Yan ay papunta din doon sa gilid, sa taas, papunta sa taas yung kanyang tinuturo. At saka kung nakikita nyo yung parang guhit sa gitna, at saka parang merong bilog, ayan na tinatawag na catted eye. Ito, marami na talagang mga nakakuha ng deposito sa markang ito mga Katiits, yung tinatawag lang catted eye. Ito ay pasok pa rin sa giveaway, itong mga catted eye mga Katiits. Marami nang nakakuha niyan. So tingnan nyo, napakagandang tingnan mga Katiits. Ibig sabihin talaga mga Katiits, yung item ay nakalagay mismo
sa bato na ito, pero hindi ito nakapaloob sa bato kasi walang markang makikita natin na ito ay treasure enclosed na wala. So ito ay nakalagay sa bato na to, pero nasa gilid or nasa ilalim ng bato na to, pero hindi siya nakalagay sa gitna. Pero ang item na to mga katiits, na ang pagkalagay ay parang para siyang inipit, medyo mahirap din. Wala kang babasagin, pero para siyang inipit, meron siyang secret na kunting maliit na butas dyan sa ilalim ng bato na yan, sa gilid ng bato na yan, pero wala ka nang babasagin. Ito ay parang dudukutin mo lang, pero yun nga lang, para siyang inipit. Meron siyang naka-cover na bato rin. So sinabi ko ni Katiits na yung punteriya mo ay yung sa gilid ng bato, yung sa taas. So tingnan natin dito mga Katiits. Ayan yung guhit na yan papunta doon sa taas niyan, sa gilid na yan ng bato. Ayan, papunta doon sa sinasabi kong target. So ito mga Katiits, kung nakikita nyo ito, ayan, ito ay nakaturo din papunta doon. Ayan kung saan yung guhit na pumapasok. Ayan so ito para siyang letter C. Ayan, so opening mga Katiits. So nandyan talaga yung opening sa gilid na yan. So dyan ka lang maghukay. Sinabi ko ng Katiits na dyan ka lang maghukay, open mo yung area na yan, at saka tingnan mo kung saan umaabot yung guhit, kasi nandyan yung tinutukoy niya na nakatagong deposito. So ayan para siyang letter C, opening. Tapos kung ipapatuloy mo yan, yung hugis niya ay para ding pointer. Ayan nakikita nyo naman yan sa illustration ko mga Katiits. So yun lang sinasabi ko sa kanya. So ang bato na to ay talagang napakalaki. Ayan so itong gilid na to, yung may pala na yan, ayan so dyan sa area na yan, kasi yan lang yung naka wall type. At saka meron pang confirmation talaga mga Katiits na nandyan yung dig site dahil sa matang ito. Ayan, tinanong ko ni Katiits kung meron ba itong tinitingnan sa harapan. Sabi niya meron daw, simula dyan mga 5 meters yata yung sinasabi niya, ay merong bato, merong isang bato pero wala ng mga marka. So sinabi ko ni Katiits na yung bato na yun ang pangalawang option mo. Pagkatapos dyan magdig, yung bato na yun ang pangalawang option mo, kasi maraming nakakuha ng mga Katiits natin sa mga bato na walang marka. Nakalain mo ay walang silbi na bato, wala lang talaga, pero meron palang tinatagong sekreto ang bato. Bakit siya sinama dyan? At kung titingnan mo yung mata nakatingin sa harapan, ay meron talagang tinitingnan. Pero kung walang tinitingnan, so wala yan. Pero meron siyang bato na tinitingnan sa harapan. So sabi ni Katiits meron ng bato, pero ito yung una kong sa kanya. Diyan mismo sa wall na yan sa baba ang unahin, kasi nandyan yung tinuturo ng mga marka So yun at sinabi ko ni Katiits na isali rin niya yung mga old tree, kasi maraming nakakuha sa old tree talaga na mababaw lang. Ayan kung nakikita niya yung mga Katiits, so klaro. Ayan yung guhit na yan na mahaba talaga, sinasadya talaga. Meron talagang parang guide siya ba, intersign, parang guide siya papunta doon sa pinaglagyan. Kailangan mo lang ng sundan. So ito ito mga Katiits, yan klaro. Ayan, so yan yung sinabi ko na catted eye. Ayan tingnan nyo yung guhit niya. Ayan mahaba, pumapasok papunta doon sa itaas. Ayan so yung yung dahon at saka yung mga parang gold bars na mga guhit ay nandito sa baba niya. Ayan ayan, so papunta din doon sa taas yung tinuturo niyan mga Katiits, kung saan yung guhit. So nandun talaga yung sekreto. Ayan ayan, so napakaganda yung mga Katiits. Kung ito man ay
Hindi ko kasi nakita yung area. Kung ako man ang nakakita dyan, masasabi talaga natin kung legit ang mga marker na yan, ay napakaswerte nila katiits, dahil meron talaga silang makukuha dyan. Ayan. Pero ako duda talaga ako dun sa mga punong kahoy talaga, yung luma talaga na kahoy. Duda talaga ako yun. Yung tugas na nasa itaas daw niyan, at saka sa itaas pa niyan ay merong lumang daanan, kasi marami nang nakakuha mga katiits. Sorry. Marami nang nakakuha mga katiits na nasa lumang daanan. Marami nang nakakuha, at saka mababaw lang talaga kapag nasa mga lumang daanan mga katiits. Kasi wala na silang panahon yan kapag nagbabaon sila. Hindi na nila kailangan ng mahabang panahon para magbaon, lalo na kapag nagta-travel sila. Yung mga lumang daanan na yan, mayroong mga siniksik. So sabi ko ni katiits, hindi ko naman talaga alam yung area, pero nung tinanong ko siya ay kumpirmado talaga na mayroon, kasi nga yung punong kahoy sabi niya mayroon daw. So yung ano ko talaga hinala, nakita ko yung dahon, kaya ako nagtanong sa kanya diretso kung meron bang lumang punong kahoy. So meron talaga daw, tugas at saka lumboy. So isa rin yan mga katiits, bantayanan. Minsan yung item yan nasa ilalim lang, nasa gamot lang, o minsan sa puno, di ba? So yung dahon kaya nakaukit yan sa bato, para kahit mawala yung puno ng kahoy, meron talagang palatandaan na merong punong kahoy dyan na luma, hanapin mo. So mababaw lang yan mga katiits, kasi yung dahon pag tinitingnan mo, 'di ba, pag nalalaglag yan sa puno, saan siya nalalaglag, 'di ba, sa ibabaw lang ng lupa. So hindi naman ibig sabihin na yung item ay nakatuwangwang lang sa ibabaw, no. So ibig sabihin yan mga katiits, ang dahon ay nasa itaas lang, so ibig sabihin ay mababaw lang. So yung item na nakabaon ay mababaw lang. So yan naman yung interpretasyon ko mga katiits. So iba-iba tayo ng mga interpretasyon. So sana naman ay maintindihan niyo yung ibig kong sabihin mga katiits. So yun lang mga katiits, no. Sana ito, sabi ni katiits, ay babalikan nila ito, kasi sabi niya nasubukan na daw niyang idig yung banda sa gilid na yan, ayan o, dyan, dun sa itaas, sa dulo na yan. Ay sabi niya noon daw nag-umpisa sila, hinukan niya yung gilid na yan, meron siyang nakita yung guhit na yon. Sana yung guhit, balikan natin yung guhit na sinasabi niya. Sabi ni katiits, ayan, yung guhit na yan, sa dulo daw niyan, hinukan niya dyan banda. So ang dulo daw niyan ay merong malapad na bato sa ilalim na parang tinakip. So sabi ko sa kanya, balikan mo yan katiits, dahil tama yung natamaan mo. Baka kasi yun na yung harang sa pinaglagyan. So tama talaga ang sinabi ko na inipit. So sino naman ang mag-akala na merong bato dyan sa ilalim? Hindi ko rin alam pero sinabihan ko lang siya na yung item na nakalagay dyan ay para siyang inipit ng bato. So meron siyang cover. Talagang medyo mahirap din siya kunin. Wala kang babasagin, pero hindi natin alam kung gaano kalapad yung bato na nilagay dyan. So mahihirapan pa rin tayo mga katiits. Pero at least mababaw lang, hindi malalim mga katiits, kasi ito ay nasa taas ito ng bundok. Pag dyan lang sila sa gilid dinaan, dyan lang dinaan, ay hindi na yan malalim mga katiits. Kasi kung malaliman man, ay hindi nila dadaanin dyan ang pagbaon ng mga Hapon. Doon sila sa baba talaga dadaan, kung saan yung sapa. Doon sila gagawa ng entrance ng tunnel papasok sa bundok na yan. So yan mga katiits, no. Sana buwinasin itong ating katiits. Babalikan daw nila ito at tatrabahuin. So yun lang mga katiits, no. At God bless sa ating lahat.